ating affirmative at ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario, mga kapatid ng MCGI, 7 minutes, your time start. Yan. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ito tanong ko sa iyo. Nung sumampalataya ka ba kay Kristo, sabi mo by grace naligtas ka na. Sabi mo Yes, yan eh. Yes, Ayan. Ito tanong ko sa iyo. Kahit ba sumasampalataya ka at kahit hindi ka na manatili kay Kristo, ligtas ka pa rin ba? hindi po 'yun utos ng apostol na binasa ko, kapatid, kasi po yung kaligtasan po na inutos ni Apostol Pablo ay may resulta po yung kabutihan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo ayon sa Jess, kaya kayo'y mga nasa kay Kristo, kayo'y gagawa ng mabuti. Kaya inutos ni Apostol Pablo. Hindi, ang tinatanong ko sa iyo, meron kang faith. Sabi mo, ligtas ka na by grace. Sabi mo yan. Yes. Tanong ko Yes, sa iyo, ngayon meron kang faith, ligtas ka na, ibig sabihin kahit hindi ka manatili kay Kristo, ligtas ka pa rin. Ay hindi ako ligtas kapag hindi ako manatili ni Kristo. Sapagkat Yan. ang pananampalataya ni itinuro ni Apostol Pablo ay siyempre diyan palagi kay Kristo. Hindi kami hihiwalay kay Kristo. Kapag hihiwalay kami ni Kristo, hindi na kami kay Kristo. Kasi sabi diyan ng John chapter 15 verse 5 to 6, ang sabi ng 6, kapag hindi kayo sa akin, ay siyempre hindi rin si Kristo sa akin. Ibig sabihin, sabi mo, unang-una mong binanggit, sabi mo, hindi ka ligtas kahit may faith ka pag hindi ka nanatili kay Kristo. So lumalabas sa sinasabi mo, kailangan pala manatili para yung faith at pananatili ay magkasama sa kaligtasan. Tama ba o mali? Categorical. Mali ka. Kasi po, ang sabi ko, kasi mali ka. Mali. Mali po, kasi po ang pananampalataya ay yun po ang ating kaligtasan. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, yun po. Dapat yan ang ating babasahin, kapatid. Kasi sabi diyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi. Sabi mo kanina, pag may faith ka, hindi kita papakawalan dyan eh. Sabi mo kanina, pag may faith ka, ligtas ka na. Pero tinanong kita, sabi ko, kung hindi ka ba mananatili kay Kristo, ligtas ka pa rin. Sabi mo, hindi na ligtas. So lumalabas, kailangan pala may faith ka at pananatili, dalawa. So tinatanggap mo ba yung sinabi mo kanina na dalawa talaga ang kailangan? Faith at pananatili. Tama ba ito o mali? Yes, Ng faith at pananatili. Yes. Yan. So ngayon, tama po. Yes, tama po yan. Tingnan mo ba? Ito. Yes. Sapagkat po, sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, verse 6, ang sino mang hindi suma sa akin ay hindi ako suma sa kanya. So ibig sabihin dapat patuloy tayong nasa kay Kristo. Pero hindi po ibig sabihin na may gawa na yan sa kaligtasan, kasi po sinabing sa pamamagitan ng pananampalataya, walang gawa. Ang paksa kasi, lilinawin natin, kapatid, huwag kang puro gawa. Ang paksa, affirmative ka. Sabi mo, faith lang ang kaligtasan. Ngayon, umaming ka, kailangan palang manatili. Ngayon, narinig ka ng mga tao, sabi mo, faith at pananatili. Lumalabas, dalawa na kaligtasan. Kasi nung tinanong kita, sabi ko, faith lang ba, ligtas ka na? Sabi mo, oo. Tinanong ko, sabi mo, yung pananatili ba kasama sa kaligtasan? Sabi mo, hindi. Nung tinanong kita ng pangalawa, sabi mo, kasama na ang faith sa kaligtasan. So lumalabas, dalawa na ang kaligtasan. Faith at pananatili. Huwag mong babaguhin ang sagot mo. Ikaw sumagot niya, ang faith at pananatili. Ang tanong ko sa'yo, tama ba dalawa? Faith at pananatili ang kaligtasan? No, tama ito o mali? Categorical. Mali. No. Mali po, kasi sapagkat po ang stand ko ay pananampalataya lamang, at doon po napatunayan ko sa mga sulat ni Apostol Pablo na pananampalataya lang, walang sinabi na pananatili plus pananatili, wala po, kapatid. Tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, yes eh, kasama ang pananatili. Ngayon, no naman. Ngayon, ano sa dalawa mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Sabi mo kanina, yes, kasama ang pananatili sa kaligtasan. Lumalabas, faith at pananatili na. Dalawa na, hindi na faith alone. Nag-yes ka eh. Ngayon naman, nung tanungin kita, kasama ba talaga ang pananatili? Dahil sinabi mo yan kanina, no naman ang sagot mo. Ngayon, nalilito ako. Ano ba talaga? Yes or no, kasama ang pananatili o hindi? Huwag mo akong lokohin, kapatid. Maraming taong nanonood dito. Huwag tayong maglokohan.
Kasama ba pananatili? Hindi. Sa kaligtasan hindi ang pananatili kasi po ipinaliwanag na po ni Apostol Pablo na ang ating panampalataya yun po ang ating kaligtasan. Hindi po kasama yun isa po yung resulta po kapatid, kaya makinig ka, hindi ka nakinig siguro kanina, sinabi ko sa Jess na tayo'y kay Kristo, siyempre tutupad tayo sa utos si Kristo kasi sabi Yan. ni Kristo, if Yan, you no? love me, you Yan. will obey what I Okay, command. Next pakakawalan question na kita kapatid. dyan. Kasi ang gulo ng mga sagot mo, yes or no eh. Kanina amin ka na, ngayon hindi naman. Ngayon ganito, sabi mo, kanina, sinusulat ko yung mga sinasabi mo, verbatim eh. Sabi mo, namatay si Kristo para tayo ay maligtas, sabi mo. Yes, po. Hindi Yes, sa po. mga gawa, sinabi mo yan. Narinig ka ng maraming mga tao. Hindi naman ako tutol dyan. Ito, tanong ko sa'yo. Ang tao ba kaya niya bang magligtas ng kaluluwa sa kamatayan? Hindi. Sapagkat ang makaligtas sa atin ay si Jesucristo lamang. Ayon po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but will have eternal life. So ibig sabihin, walang iba. At si Jesucristo lang po yan kapatid. Ayon po sa Acts chapter 4 verse 12. Sunod na tanong. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi mo, hindi kayang magligtas ng tao ng kaluluwa sa kamatayan. Sabi mo yan, hindi kaya. Narinig ka ng maraming tao, huwag tayong maglokohan. Yes. Kung mabasa ko sa'yo, kaya ng taong magligtas ng kaluluwa sa kamatayan, tatanggapin mo, sinungaling ka? Time Sagot. stop muna. Objection mo. Wait lang, time stop muna. So again, ang rules natin, hindi natin pinapayagan na maitanong yung mga ganyan. Tama. You can replace Brother Barrio sa yung tanong. Okay, sige. Sabi mo, hindi kaya ng taong magligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Ito, kontra ka kay James. Sabi niya, sa James ng 5 ng 20, ay alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan at magtatakip na maraming mga kasalanan. Yan, tama ba si James dyan? Na merong taong kayang magligtas ng kaluluwa sa kamatayan pag napabalik loob niya sa Diyos. Tama ba si James dyan o mali? Tama o mali? Okay, sagot. Sagot. Ito yung sagot kapatid. Napuputol ka, bro. Okay, sagot ako moderator. Napuputol ka, bro. Sige, Tama po si proceed. James. Ito, sagot. Okay. Ang sagot ko, tama po si James, pero hindi 7 ka tama minutes sa time. pag-intindi mo. Time na. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative Tama. sa affirmative. Okay, dako tayo sa second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Mario ng MCGI, your time start. Ito, tanong ko sa'yo. Ito sagot ko. Naniniwala ka ba na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Tama ba ito o mali? Tama po kapatid, pero hindi mo naunawaan na ang sinulat ni Santiago chapter 2 verse 17 ay uunahan na lang kita, ay hindi mo alam na yung pong mga tao na yan, mga ligtas na po yan. Hindi po ililigtas pa. Ang tao dyan, naliligtas na. Kaya po gagawa sila ng mabuti kasi po yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 na kayo'y nakikilala ni Kristo at kayo'y gagawa ng mabuti, tapos na silang niligtas. Okay, sabi mo, ligtas na yung kausap kay Santiago. Meron ka Yes. bang sitas na maibibigay na ligtas na yung mga kausap ni Santiago? Labas mo sitas, mapapahiya ka ngayon. Sige. Meron. Basahin mo sa 23. Santiago chapter 2 verse 23. Meron. Basahin mo. 23? Merong Yes. nakasulat? Yes, Sige, meron. babasa ako Babasa ka. Sayang yung oras ko Sige, basa ka. Assignment mo na lang para hindi ka langan nagtubag. Sige. Sige. At natutupad ang kasulatan na nagsasabi. At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nasaan dyan yung kausap ni Santiago na sinasabi mong ligtas na? Ang nakasulat dito patungkol kay Abraham. Ilabas mo sitas. Si Abraham Asan? naligtas na. Bakit hindi pa maligtas si Abraham? Si Abraham ay ligtas na kapatid. Naku naman, sunod na tanong. Hindi ko tinatanong si Abraham kung ligtas. Ang tinatanong ko yung sabi mo, kausap ni Santiago, mga ligtas na. Hinahanap ko sa iyo yung sitas nasaan. Na yung mga kausap ni Santiago ay ligtas na. Ilabas mo sitas, mapapahiya ka ngayon. Oh, saan daw? Sige, asan?
Santiago chapter 2 verse 23, si Abraham po ay ligtas na kapatid. Hindi po, kaya sabi ng Lucas chapter 16 verse 27 ay si Abraham nasa langit. Hindi mo alam, ako lang nakakaalam niyan. Sunod na tanong, next ka ng mahirap na Hindi, tanong. makakawalan kita dyan, no? Wala Next kang question. mabase. Ito, tanong ko Yung- sa'yo. Next Ilan question ba na. ang dapat sampalatayaan para maligtas? Ilan ba ang dapat sampalatayaan para maligtas? Isa, ayon po sa Jude chapter 1 verse 25, sa pamamagitan ng isang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Isa lang po kapatid. Okay. Naku. Wait lang, wait. Ito sabi ni Kristo sa Jan ng 5 ng 24, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking tinig at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tanong ko sa iyo, tama ba si Kristo yung sabihin niyang yung sumasampalataya sa nagsugo sa kanya ay may buhay na walang hanggan? Tama ba si Kristo diyan o mali? Tama o mali? Tama po si Hesukristo kasi po yun ang sabi ng John chapter 10 verse 30, ang ko at ang ama ay iisa. Hindi mo yan alam. Ako lang ang may alam diyan. Sunod na tanong, anong Okay, mahirap? sige. Listen, Sa John 10 sige. ng 31, sabi diyan, ako at ang ama ay iisa. Ngayon, Yeah. sabi sa Juan ng 5 ng 26, sabi diyan, sapagkat kung paano ang ama ay may sariling buhay, ganoon din niya pinagkalooban ng anak na magkaroon sa kanya ng sariling buhay. Ngayon, meron ng sariling buhay si Kristo, meron na rin sariling buhay ang ama, ayon sa Juan ng 5 ng 26. At sabi Ano ni Kristo, kailangan sumampalataya sa ama para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ba si Kristo na dapat sasampalatayaan mo rin yung ama at si Kristo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tama. Tama ba? Kasi meron na silang sariling buhay parehas, Okay. sabi ng 1.5 ng 26. Tama o mali? Tama si Kristo Tama. at ikaw yung mali, kapatid. Ikaw yung mali kasi hindi mo naintindihan na yung ama at ang anak ay iisa po. Sabi ng John chapter 10 verse 20, at ako ang ama ay iisa. Napakalinaw kapatid. Ah. Sunod at yung mahirap. Next question. Yung mahirap. Tanong ko sa'yo, ganito. Sige. Sabi sa unang Juan ng 2 ng 22, sino ang Ah. sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesucristo ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatuwid bagay, ang tumatanggi sa ama at sa anak. So binabanggit yung ama at anak kasi meron na silang sariling buhay. Ayon sa Jan ng 5 ng 26. Tanong ko sa'yo, tama ba ito na Antikristo yung tumatanggi sa ama? Tama ba ito o mali? Okay, tama o mali? Tama po yung talata. Ikaw yung mali, kapatid. Kasi po, ikaw yung kulto, kapatid, dito sa ating debate na ito. Kasi po, yung mga sulat ni Apostol Pablo ay kinalaban mo, kapatid. At sinabi ni Apostol Pablo, sa aking atubangan ko no, ay hindi, sa atubangan ng Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. Ayon po sa Galatia chapter 1 verse Next question. 20. Tanong ko sa'yo, pakakawalan na kita dyan, okay na yung sagot mo. Tanong ko sa'yo, sabi sa unang, ang utos ba nakakapagligtas? Tanong ko sa'yo, yes or no? Yes or no? No. No. No, ang aking tema po, kapatid, ay tinuturuan po kita at gi-educate ka karon para makabalo ka, para malaman mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at napatutunayan ko na yan kanina pa. Okay. Sabi mo, ang utos hindi nakakapagligtas. Sabi mo yan, narinig ka ng maraming mga tao, huwag kang magsisinungaling. Ngayon, sabi sa unang Juan ng 3 ng 23, at ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tinatanggap mo ba na yung pananampalatayang utos nakakapagligtas? Tama ba ito, mali? Mali yung unawa mo diyan. Ang sinabi na pananampalataya kay Hesukristo, yun po ang makaligtas mo. Kaya Sabi nga dito sa Juan, Wait lang at bro ito Mario. ang kanyang... Wait lang bro. Anong pa? May sagot pa ako. Nagpapaliwanag pa, proceed pa. Nagpaliwanag po ako. Salamat po, moderator. No? Hindi mo naintindihan po yan, kapatid. Ako lang nakaintindi diyan kasi po yung kulto ka eh. Hindi mo alam yung katotohanan. Kaya po, kapatid, yung pananampalataya na binasa mo, yun po ang makapagligtas Next sa atin. Last 1 minute. Sana- Yan, sabi mo, yung pananampalatayang binasa ko, nakakapagligtas yon. So, tinatanggap mo, nasabi sa unang Juan, ng 3 ng 23, at ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sabi mo, ang pananampalataya nakakapagligtas. Utos pala ang pananampalataya ayon sa unang Juan. Tinatanggap mo ba na tama si Juan na ang pananampalataya ay utos? Tama ba yung talata? Hindi. Tama yung talata, ikaw lang yung mali, kapatid. Ang sinabi diyan, kapatid, ay manampalataya ka, maligtas ka. Ibig sabihin po yun, yun po ang ating kaligtasan. Hindi po, wag mong akipan ng utos, kapatid, kasi yun po ang sabi ni Apostol Pablo ay Next question. naliligtas tayo sa pamagitan ng Ngayon, sabi mo,
Tama ang pananampalataya, nakakaligtas. Yes. Ayan. Ngayon sabi, yung utos nakakapagligtas. Yan. Ang pananampalataya, utos at nakakapagligtas ang pananampalataya. Sabi mo, tama. Ngayon, tanong ko sa'yo. 7 minutes na. Right. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative.